Stewardship of time. Time management. Kailangan yung oras natin gawin na i-manage natin. Bilang anak ng Panginoon, bilang takatiwala ng Panginoon, we are manager of time. We have to manage this na huwag nating sayangin. No? Base sa mga binasa natin in Psalms 90:10 and Ecclesiastes 9:11 and Hebrews 9:27. Kasi mayroong hangganan. Mayroong hangganan. At hanggat may oras pa tayo, gawin natin ang mga bagay na ito ay nagkakalugod sa Panginoon. Ano yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Pinagkatiwalaan tayo ng time. Binigyan tayo ng oras. Gawin natin ito para sa Kanya. At para sa kapurihan niya. Ito yung ibig sabihin nito. Huwag tayong magsangayang ng oras kasi hindi natin alam ang buhay natin. Mayroong hangganan. Sabi sa Hebrews 9:27, mayroon po ano po siya, appoint. Pag sinabing appoint, nakatakda. Mayroong hangganan ang buhay natin. Kaya, ano ang ginawa mo nung ikaw ay buhay pa? Pag mamatay ka na, tanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo nung buhay ka pa? Ginawa mo ba ito sa tama? Ang mga oras na binigay ko sa'yo. Binigyan tayo ng Panginoon ng oras at mayroon din siyang karapatan kung kailan ito i-stop. Diba? Mayroon siyang karapatan kung kailan, hanggang kailan ka lang, ilang taon ka lang dito sa mundo. Alam niya yan. So, habang buhay pa tayo at mayroon pa tayong lakas, gawin natin ito sa kapurihan ng Panginoon. Dahil pinagkaloob. Ang oras na ito ay pinahiram lang ng Diyos sa atin. So, diba? Pinahiram lang ito sa atin. At sinabi nito, ang ating pagkatiyaga o paggawa natin ng mga mabuti, hindi ito nasasayang. Hindi nasasayang ang lahat ng ating pag-aaral ng Bible, kahit pagpapasting natin, yung pagod natin, yung pagpunta natin sa church, hindi ito nasasayang. Kasi, sabi sa, di ba, yung pinag-aralan natin yung last na lahat na ating tayo ay i-judge ng Panginoon pagdating ng panahon. According sa ating gawa. Diba? Evil man or good, may tatangkapin tayo. Kung nagtanim tayo ng masama, aani tayo ng masama. Diba? Kung ano yung tinanim siya, ay siyang aanihin. Kaya mga kapatid, ito, stewardship of time, we can manage our time wisely. Na it glorifies God. Kung yung mga bagay na yun na ginagawa mo para sa Panginoon, o baka nagsayang lang tayo ng oras, baka naman mayroong nais ipagawa ang Panginoon sa iyo, pero hindi mo ginawa. Ang ginawa mo, ibang mga bagay na yun pala ay para pagdating ng Panginoon, pagsisihan natin. Kaya we have to give our time to the Lord. Give our time for the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang Panginoon. Dahil alam naman niya. Siya ang kakalam sa lahat. Paano kung, Lord, hindi mo na ako magbago ngayon, hindi mo na ako gagawa ng ganyan, saka na. Hindi mo alam kung kaagad ka pa na umaba ng bus. Diba? May hagdanan ang lahat. Ito yung sinabi dito. And dito